Makalam, ngayon ay pag-usapan naman natin ang mga tanong patungkol sa pag-utang ng dating Pangulong si Ferdinand Marcos sa World Bank at International Monetary Fund. Marami ang kine-question at itinatanong kung mayroong 7,000 metric tons of gold si Ferdinand Marcos noon bago man siya maging presidente at bakit noong naging presidente na siya ay umutang pa siya sa World Bank at International Monetary Fund ng bilyon-bilyon para sa kanyang proyektong urban development. Ang nakakapagtaka, bakit siya pinautang ng ganoon kalaking halaga na kung titingnan ay napakaliit na bansa lamang ng Pilipinas? Ano kaya ang mayroon sa dating Pangulong si Ferdinand Marcos? Marami ang nagsasabi at nagtatanong kung bakit kinailangan pang mangutang ni Ferdinand Marcos sa World Bank at International Monetary Fund kung may mga ginto naman ito at bakit hindi pagamitin ang mga gintong ito sa kasagsagan ng pandemya. Para sa kaalaman ng lahat, una, naka-time deposit ang mga assets ng dating Pangulong si Ferdinand Marcos ng 50 years simula 1950 hanggang year 2000. Pangalawa, noong 1971, pinatigil ng presidente ng Amerika na si Richard Nixon ang convertibility ng gold sa dolyar. Kaya napalitan ng Bretton Woods Gold World Standard System na petrodollar fiat currency system. Ang nangyaring ito ay tinatawag na Nixon Shock dahil dito nawala sa gold standards ang mga currencies at nakontrol ang buong mundo sa kanilang petrodollar industry deal kasama ang Saudi Arabia. Sa madaling salita, ang mga golden reserve ng dating Pangulong Ferdinand Marcos ay hindi magamit para makapag-imprenta ng pera dahil inalis ang ginto sa world market. Pangatlo, alam ng World Bank na maraming ginto si dating Pangulong Ferdinand Marcos dahil isa siya sa nagpahiram ng mga tone-toneladang ginto sa iba't ibang bansa para maaprubahan sila sa Bretton Woods system na nagre-require ng gold reserves para makapag-participate sa mga kalakalan. Maraming bansa ang walang ginto dahil ito ay pinagnanakaw ni Hitler at Yamashita noong kasagsagan ng World War II. Ito ay mahigit 950,000 metric tons na nagkataong sa Pilipinas pinagbabaon ng mga sundalong Hapones sa ilalim ng utos ni General Tomoyoki Yamashita. At iba dito ay nai-safety ni dating Pangulong Marcos para magamit sa pag-unlad ng ating bansa. Maraming nagsasabi mga kaalam na bumalik lang ang mga gintong ito sa Pilipinas dahil ang Pilipinas ay tinatawag sa Biblia na Land of Ophir o the Land of Gold simula pa noong kapanahunan ni King Solomon kung saan ang iba't ibang tao ay dumadayo sa Pilipinas upang manguha ng ginto. Sa tingin nyo, nagkataon kaya ang lahat ng ito o sadyang ito ang plano ng Diyos sa ating bansa at naging instrumento ang dating Pangulong si Ferdinand Marcos upang mangalaga sa mga gintong ito? Ang mga gold assets na ito na hawak ng dating Pangulong Ferdinand Marcos ay pinaghati-hati niya at ipinahiram sa higit 170 mga bansa para ma-qualify sa gold standard requirement. In short, bayani ang dating Pangulong si Marcos para sa kanila. Pero ang pakinabang naman ni Ferdinand Marcos sa kanila ay ang mga interes ng mga gintong ito. Noon, kumikita ang mga ito ng $35 per ounce o kada 28 grams na equivalent per 1 ounce at ang 1 metric tons ay equivalent ng 35,000 ounces. Imagine mga kaalam kung magkano ang kinita ng 7,000 metric tons at 192 metric tons of gold na may 30% commission na tinanggap ng dating Pangulong Marcos at Father Anthony Diaz mula sa Cagayan Taliano Royal Family noong 1949. Ipinagkatiwala din ng Taliano clan kay dating Pangulong Marcos ang kanilang 400,000 metric tons of gold na nasa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa paglipas ng mahabang panahon, ang $35 per ounce ay naging $1,943 per ounce na. Ngayon ay i-multiply natin ito sa 1 metric ton of gold na may 35 ounces. At kung si dating Pangulong Ferdinand Marcos ay nagpahiram ng tig 3,500 metric tons of gold sa 170 na mga bansa na nagkakaroon ng mga interes sa loob ng 50 years simula 1950s hanggang year 2020, ang mga ito ay kumita na ng 2,332,408,250,000,000 dollars. At kung ito ay ating i-convert sa peso, aabot ito sa 135,955,596,000,000,000 pesos. Hindi pa kasama dyan ang interes ng bawat ginto. Kung ito man ay paghahatian ng 100 milyon ng mga Pilipino, ang bawat isa ay magkakaroon
ng tig 1,235,959,963 pesos. Masasabing sobrang swerte mo kung isa ka sa mayroong napakaraming anak at kung bigla ang ipamigay ito sa bawat Pilipino ay malamang wala nang magtatrabaho. Ang lahat ng stock sa groceries, malls at sports cars ay magkakaubusan dahil lahat ng sambayan ng Pilipino ay kayang bumili ng kahit anumang gusto nila. Wala nang magtatrabaho panigurado at magbubuhay tamad na ang bawat mamamayang Pilipino. Mas maiging gamitin na lang ito sa pagpapatayo ng mga advanced infrastructures, pagpapatayo ng mga sarili nating pabrika at upang magkaroon ng maayos na trabaho ang lahat. At yan din ang libreng medikal, libreng edukasyon, libreng kuryente, murang bilihin at marami pang ibang programa na siguradong matutupad na. Ang mga gold assets bank account ni Pangulong Ferdinand Marcos sa iba't ibang bansa na ipinakita ni Ginang Imelda Marcos ay totoo lahat na bago pa naging presidente si dating Pangulong Ferdinand Marcos ay hawak niya na ito. At ito na ang kasagutan sa tanong kung bakit ganoon na lamang kung pautangin ng World Bank at International Monetary Fund si dating Pangulong Ferdinand Marcos na kung tutuusin ay presidente siya ng isang maliit na bansa, ang Pilipinas. Ano ang mayroon sa ating dating Pangulo? Simple lang mga kaalam. Dahil hindi ka naman pautangin ng isang bangko kung wala kang deposito sa kanila. Walang bangko ang magbibigay sa iyo ng credit cards, auto loans, house loans, business loans at iba pang uri ng loans. Sa maikling sabi, hindi ka pautangin kung alam naman nilang wala kang pambayad. At nakabackup ang World Bank sa lahat ng proyektong isinagawa ng dating Pangulong Marcos dahil alam na alam ng World Bank kung gaano kalaking interes ang kinikita ng kayamanan niya na nakadeposito sa kanila noong 1950s pa. Kaya pati ang mga inutang ni Cory Aquino at Fidel Ramos sa World Bank ay kakaltasin pa rin sa katas ng interes na kinita ng mga gintong kinita ng dating Pangulo. Ang mga kinitang interes ng mga yamang ito ni dating Pangulong Marcos ay nag-fully matured na simula pa noong 2000. Iyon ay pinamana niya para sa healthcare and development ng sambayanang Pilipino bago pa man siya namatay at nakasulat na ito sa last will ng dating Pangulo. Matagal na itong nais ipatupad ng pamilyang Marcos, ngunit ito ay palaging hinahadlangan ng mga batas na ginawa ni Aquino at Ramos. Tulad na lamang ng Presidential Commission on Good Government o tinatawag na PCGG. Dahil sa mga walang kwentang akusasyon at paninirang puri sa pamilyang Marcos, ay pinafreeze ni Cory Aquino ang mga bank accounts ni dating Pangulong Marcos. Nadamay ang sambayanang Pilipino na dapat sana ay napapakinabangan na ang mga kayamanang iyan. Ngayon kalam, ano na ang nangyari sa Pilipinas? Lalo tayong naghirap at dahil sa sobrang kahirapan na nararanasan ng ating bansa, dumarami ang mga OFWs at mga walang trabaho. Pero ngayon, Diyos na ang gumawa ng paraan. Binigyan niya ng talino si dating Pangulong Marcos upang maingatan ang lahat ng ginto para sa sambayanang Pilipino. Lahat ng ikabubuti ng mga mamamayan ay nakaplano na, pati ang mga infrastructures development ng Pilipinas. Lahat yan ay galing sa kayamanan ng dating Pangulong si Marcos. At ayon na din kay Ginang Imelda Marcos ay walang ginastos na pondo ng gobyerno sa pagpapatayo ng mga infrastructures sa Pilipinas. Hindi nyo ba napapansin mga kalam ng mga sumusunod na pangyayari ay nasa programa na ng Diyos para mangyari ang kanyang pinaplano sa bansang Pilipinas? Ano ang mga planong ito na hinahadlangan ng mga oligarko at liberalistang galamay ng mga elitista? Una, ang pagkapanalo ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang presidente ng Pilipinas upang linisin ang gobyerno natin mula sa korupsyon at ihanda ang bawat Pilipino. Pangalawa, ang pagkapanalo ni Donald Trump bilang presidente ng Amerika na nagnais buwagin ang Federal Research System at ibalik sa American Treasury ang kapangyarihan nito, instead na hawakan ng mga private elite families na sila ring kumokontrol sa international banking cartel. Pangatlo, ang pagsasara ng ABS-CBN, isang kumpanyang kinokontrol ng mga malalaking oligarko na siyang sumisira sa imahe ng Marcos family na nagbe-brainwash sa mga Pilipino. Pang-apat, ang pagtatanggal ng Congress sa PCGG na siyang ginamit ng dating presidenteng si Cory Aquino para makuha ang yaman ni Marcos at i-freeze ang kanyang mga bank accounts. At ang pagpapailalim nito sa Office of the Solicitor General. Talagang dapat na tanggalin ang PCGG dahil ito ay isa sa dahilan kung bakit hindi natutuloy ang last will testament ni dating Pangulong Marcos upang magamit na ang mga gold reserves
sa pag-unlad ng ating bansa. Panglima, ang pag-amend ni Pangulong Duterte ng New Central Bank Act of 1993 ni Fidel Ramos ang dahilan kung bakit ang lumang Central Bank of the Philippines o CBP ay napalitan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP noong 1993. Sa mga documents na ipinakita ni Madam Imelda Marcos kay Mel Tiangco sa kanyang interview, kasama dito ang dokumento sa lumang Central Bank ng Pilipinas na kung saan nakalagay pa ang ibang mga yaman ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pang-anim, ang kasalukuyang pandemya na nararanasan natin ngayon ay siyang naging dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya ng buong mundo. Noong mga nakaraang buwan, sinabi ng International Monetary Fund o IMF na pumasok na ang mundo sa global recession na mas matindi pa kaysa sa World War II. Ngayon, ang bawat pinuno ng bansa ay nag-usap kung paano ang gagawing bagong sistema ng financial at ng ekonomiya dahil sa global currency reset na siyang magbabalik ng gold standard sa eksena. Pangpito ay ang isang matinding pagkagising o national awakening na nagaganap ngayon sa Pilipinas na kung saan parami ng parami ang mga taong nabubuksan ang isipan at naliliwanagan tungkol sa kadakilaan at kayamanang itinago at ipapamana ng dating Pangulong si Ferdinand Marcos sa Pilipinas. Ang pagkasabik sa pagbabalik ng isa pang Ferdinand Marcos sa katauhan ni Bongbong Marcos upang ipagpatuloy ang naantalang plano para sa sambayan ng Pilipino. Ito ay isang malaking patunay na ang lahat ng nangyayari ay nasa programa ng ating Diyos, na darating din ang itinakdang panahon. At ito na nga ang tinatawag na The Return of Ferdinand Marcos upang tubusin ang Pilipinas sa kamay ng mga oligarkiya na nagpapahirap sa ating bansa at upang maganap ang kanyang matagal ng pinapangarap na New Society o mas kilala bilang kilusang bagong lipunan. Sa pagbabalik ng daigdig sa gold standard, wala nang silbi ang mga pera na walang backup sa ginto. Sa madaling salita, anumang pera ang ilabas nila na walang backup na ginto ay wala nang saysay. Dito ngayon maghihinagpis maging ang mga anti-Marcos dahil walang ibang makapagsasalba sa Pilipinas kundi ang mga gold assets lamang na ipinamana sa atin ng ating Pangulong si Ferdinand Marcos sa pagbabalik ng world economy sa gold standards. Dito na tuluyang kikilalanin ang dating Pangulong si Ferdinand Marcos na tunay na isang dakilang bayaning nagmahal sa kanyang bayan at nag-ingat ng mga kayamanan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Ito ang dahilan kung bakit umutang ang dating Pangulong si Ferdinand Marcos sa World Bank at International Monetary Fund. Kaalam, anong masasabi mo tungkol sa katotohanang malaki ang plano ng dating Pangulo sa bansang Pilipinas? Isa ka ba sa naliwanagan at nabuksan ng isipan kung sino nga ba talaga ang siyang may pagmamahal sa bayan?